Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Sunday. Sa pinakahuling lagay ng panahon ngayong umaga, si Tropical Depression Luis ay patuloy na kumikilos northwestward habang nasa ibabaw ng Philippine Sea sa silangan ng Aurora. Ang sentro ni Luis ay nakita sa layong 200 kilometers east of Baler, Aurora. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. May gustiness na umaabot hanggang 70 kilometers per hour at may central pressure na 1,002 HPA. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang strong winds ay umaabot hanggang 160 kilometers mula sa sentro, kaya kahit nananatili pa ang gitna ng bagyo sa dagat, may mga lugar na maaari nang makaramdam ng epekto nito sa ulan, hangin at pabago-bagong kondisyon ng panahon. Sa kasalukuyan, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at northern portion ng Catanduanes. Sa ilalim ng signal na ito, ang wind threat ay strong winds, may warning lead time na 36 hours, at ang range ng inaasahang hangin ay mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang potential impacts ng hangin ay minimal to minor threat sa buhay at ari-arian. Sa mga lugar na nasa ilalim ng signal, mas mahalagang bantayan hindi lang ang lakas ng hangin, kundi pati ang kasabay na ulan at posibilidad ng mabilis na pagbabago ng panahon. Unahin natin ang rainfall outlook dahil dito mas malinaw ang posibleng epekto ni Luis sa mas maraming lalawigan. Ngayong araw inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Pangasinan, Cagayan, Isabela, Quirino, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora at Quezon. Sa mga lugar na ito, posible ang moderate to heavy rainfall, lalo na kung ang mga rain bands o makakapal na ulap na kaugnay ni Luis ay tumama at magtagal sa isang lugar. Hindi kailangang tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw para magkaroon ng epekto. Kapag ang ulan ay bumuhos ng malakas sa loob ng ilang oras, maaari nitong pataasin ang tubig sa mabababang lugar, magdulot ng localized flooding, at magpalambot ng lupa sa mga bahagi na dati nang nabasa. Bukas August 4, inaasahan pa rin ang 50 to 100 millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. Meaning, habang gumagalaw si Luis at habang nagbabago ang kaniyang magiging direksyon, lumalawak ang mga lugar na maaaring makatanggap ng makabuluhang pag-ulan. Dito papasok ang mas malaking epekto sa Central Luzon, bahagi ng Calabar Zone, Metro Manila at ilang probinsya sa Hilagang Luzon. Sa mga urban areas gaya ng Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite at Rizal, ang ulan na nasa ganitong range ay pwedeng magdulot ng abala sa biyahe, pagbagal ng trapiko at pagtaas ng tubig sa mga kalsadang mababa ang lokasyon. Sa Benguet, La Union at iba pang bahagi na may mas matataas o mas matarik na lupa, mas dapat bantayan ang landslide risk, lalo na kung magkakaroon ng sunod-sunod na ulan. Sa Bataan, Zambales at Batangas, dahil may mga baybaying lugar at bahagi na malapit sa mga bundok, parehong mahalaga ang pagbabantay sa flash floods at landslides. Sa Aurora, Isabela at Quirino, maaaring magpatuloy ang banta ng pag-ulan kahit pag gumagalaw ang sentro ni Luis sa ibabaw ng dagat. Sa ganitong setup, ang ulan ay pwedeng lumawak o lumipat depende sa galaw ng sistema at sa daloy ng hanging nakapaligid dito. Bukod sa ulan na direktang kaugnay ni Luis, mahalaga ring pag-usapan ang heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Ngayong araw, inaasahan ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters sa Occidental Mindoro. Ibig sabihin, kahit hindi direktang nasa track ni Luis ang lugar na ito, maaari pa rin itong makatanggap ng makabuluhang ulan dahil sa pinalakas na daloy ng southwest monsoon. Sa Occidental Mindoro, ang mga baybaying komunidad, mga lugar na malapit sa ilog, at mga kalsadang mababa ang lokasyon ay kailangang bantayan dahil ang moderate to heavy rainfall ay pwedeng magdulot ng localized flooding lalo na kung magtatagal ang mga buhos. Bukas mas bibigat pa ang inaasahang pag-ulan dahil sa southwest monsoon sa ilang lugar.
Inaasahan ang heavy to intense rainfall na nasa 100 to 200 millimeters sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito ang mas seryosong bahagi ng rainfall outlook dahil ang ganitong dami ng ulan ay maaaring magdala ng mas mataas na banta ng pagbaha at landslides, lalo na sa mga lugar na may kasaysayan ng mabilisang pagtaas ng tubig o mga lugar na malapit sa bundok. Sa parehong period, inaasahan din ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas at Antique. Ibig sabihin, ang epekto ng southwest monsoon ay maaaring maramdaman sa malawak na bahagi ng Western Luzon, Central Luzon, Metro Manila, bahagi ng Calabarzon at maging sa Antique. Mahalagang tandaan na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas. Ibig sabihin, kung ang isang probinsya ay may mga bahagi na nasa bundok o mataas na terrain, pwedeng mas lumakas ang naipong ulan doon kumpara sa mas mababang bahagi. Bukod pa rito, maaaring lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall o iyong mga naunang pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa dumating ang mga susunod na buhos. Ngayon naman, tingnan natin ang track and intensity outlook ni Luis. Inaasahan na magpapatuloy ito sa pangkalahatang northwestward movement sa susunod na 12 hours bago lumiko east-northeastward sa natitirang bahagi ng forecast period. Sa kasalukuyang forecast track, mananatili ang sentro ni Luis sa ibabaw ng Philippine Sea. Ibig sabihin, sa pangunahing senaryo, hindi direktang tatawid ang sentro nito sa kalupaan. Gayunman, mahalagang idiin na kung magkaroon ng westward shift sa forecast track, posible ang landfall or close approach sa northern o central Luzon. Kaya kahit ang sentro ay inaasahang mananatili sa dagat, hindi pa rin dapat maging kampante ang mga lugar sa hilagang at gitnang bahagi ng Luzon, lalo na ang mga lugar na kasama sa rainfall outlook at mga posibleng maapektuhan ng pagbabago sa track. Ang track ni Luis ay sensitibo sa magiging direksyon nito sa mga susunod na oras. Habang nasa silangan ito ng Central Luzon at Aurora, ang maliit na pagbabago sa galaw nito patungong kanluran ay maaaring maglapit sa sentro sa kalupaan. Sa kabilang banda, kung mas maaga itong liliko east-northeastward, maaaring manatili itong mas malayo sa landmass. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang bantayan ang susunod na galaw ng bagyo. Ang forecast confidence cone ay nagpapakita na may saklaw pa rin ng posibleng galaw, kaya ang mga lugar na nasa labas ng eksaktong linya ng track ay hindi dapat agad ituring na ligtas sa ulan o hangin. Sa tropical cyclones, mas malawak ang epekto ng ulan kaysa sa mismong guhit ng track, lalo na kung may kasabay na southwest monsoon. Pagdating sa lakas, inaasahang lalakas si Luis at magiging tropical storm sa loob ng susunod na 24 hours habang kumikilos sa dagat sa silangan ng Central Luzon. Gayunman, inaasahan din na mananatili lamang itong tropical storm sa maikling panahon. Pagkatapos nito, habang nagsisimula itong lumiko generally east-northeastward, inaasahan ang weakening trend. Maaari itong bumaba sa remnant low by Wednesday, August 5, bago tuluyang ma-assimilate sa circulation ng Typhoon Dolphin. Sa madaling paliwanag, may panahon na lalakas pa si Luis habang nasa dagat, pero hindi nakikitang matagal itong mananatiling tropical storm. Ang magiging interaction nito sa mas malawak na circulation ni Dolphin ang isa sa mahahalagang dahilan kung bakit inaasahan ang pagbabago sa lakas at galaw nito sa mga susunod na araw. Mahalaga ring ipaliwanag ang posibilidad ng heavy rainfall at severe winds sa mga lugar na wala mismo sa landfall point o forecast confidence cone. Kahit manatili sa dagat ang sentro ni Luis, ang ulan at hangin nito ay pwedeng makaabot sa mas malawak na lugar, lalo na sa mga probinsyang nasa eastern at central sections ng Luzon. Bukod pa rito, ang southwest monsoon ay maaaring magdala ng hiwalay pero konektadong pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya sa ganitong sitwasyon, hindi sapat na tingnan lamang kung saan dadaan ang sentro. Mas mahalagang tingnan ang rainfall outlook, wind signals, at kung aling lugar ang nasa ilalim ng pinalakas na monsoon flow.